Hello guys! Ngayong araw ay magpapamerienda tayo ng mga bata sa school. Ito nga pala yung araw ng 8th birthday ng panganay kong si Prince. At dahil may pasok nga sa araw na ito, ay dadalhin na lang natin yung kanyang handa sa classroom nila. Ang lulutuin ko nga pala ay fried chicken at spaghetti. Syempre, favorite ng mga bata yan. Kaya ayan, nung umaga pa lang, hinugasan ko na itong mga chicken wings at minarinade ko na. Minarinade ko lang ang mga ito sa garlic powder, patis at ground pepper. 5 kilos nga pala ng wings itong ifa-fried chicken ko. Nilagyan ko nga din pala ng evap itong pagmamarinadan ko para mas maging malinamnam yung mga karne ng manok lalo na't mga bata yung kakain. Imamarinate ko nga pala ito ng mga 3 to 4 hours. Tanghali pa naman kasi ako magluluto dahil 2:30 pa kami ng hapon magpapakain sa school. Dahil yun kasi yung oras ng recess nila. Kaya after kong ibabad yung mga karne ng manok ay hiniwa ko naman na yung mga bawang sibuyas at yung hotdog para sa spaghetti. Tapos ilalagay ko na lang muna sa chiller itong mga ito. Ang hirap kasing maghiwa ng mga ingredients na kailangan lalo na pag tanghali ang init ng panahon. Kaya yun umaga pa lang ay naghiwa na ako. Tapos pumunta na kami dito sa bayan para bumili ng cake. Request din kasi ni Prince na may cake din daw siya sa kanyang pakain sa school. Chocolate cake pa nga yung request ni Prince kaya lang walang available nung malaki. Kaya yung mocha chiffon na lang yung nabili ko. Pagdating ng tanghali ayan at nagsimula na akong magluto. Inuna ko na nga ang pagluluto dito sa mga pasta ng spaghetti. 3 kilo nga pala ng spaghetti itong lulutuin ko. Tapos habang niluluto ko yung pasta ng spaghetti, ito at gumagawa naman ako ng breading ng fried chicken. Pinaghalo ko lang dito sa isang bowl yung flour at breading mix. Tapos sa isang lalagyan naman ay nagbeat ako ng itlog. Nilagyan ko din ng konting asin at paminta. Tapos yung pinaghalo kong flour at breading mix kanina, nilagyan ko lang din pala ng pamintang durog at saka garlic powder. Tapos sa hiwalay namang lalagyan ay binuhos ko na itong mga breadcrumbs. At ayan nga at sinimulan na ng asawa kong mag-coat ng fried chicken. Tinulungan na nga niya ako magluto niyan para mabilis kami. Lumipat na nga pala siya sa loob na lutuan para masimulan ko ng magluto nitong spaghetti sauce. Nagmamadali na nga kaming magluto niyan dahil baka magahol kami sa oras at hindi kami umabot sa recess. Kaya sabi ko lumipat na siya sa loob na lutuan at ako nang magluluto dito sa labas. Sa paggawa nga pala ng spaghetti sauce ay naggisa lang ako ng bawang, sibuyas, ground pork at hotdog. Tapos sinunod ko nang nilagay yung liver spread at itong mga spaghetti sauce. Sa 3 kilong pasta nga pala na niluto ko ay 4 na kilong sauce naman yung ginamit ko. Para hindi anemic at bitin sa sauce yung spaghetti natin. Tinimplahan ko nga pala ito ng nor pork cubes, asin at creme densada. Ganito nga pala ako magluto ng spaghetti, hindi ko tinitipid sa sahog. Di bali nang mapamahal sa ingredients, basta masarap. Nung okay na nga sa akin yung lasa ng spaghetti, so hinalo ko na itong mga pasta. Nagpatulong nga pala ako sa asawa kong haluin to at tignan nyo naman nung nangyari, muntik pang matapon yung pinaghirapan kong spaghetti. Buti na lang talaga at konting sauce lang yung tumapon at hindi yung buong spaghetti. Dahil kung hindi ay mapapadoble pa tayo ng gastos dahil bibili na lang ako ng spaghetti sa Jollibee pag nagkataon. So ayun, gaya nga nang nakita nyo ay pinortion ko lang dito sa takeout box yung mga spaghetti at bilagyan ko na ng cheese sa ibabaw. Dapat nga talaga ay magte-takeout na lang ako sa Jollibee at yun na lang ipapakain ko sa mga bata. Pero dahil bida-bida nga ako at gusto kong magluto, ayan at pinahirapan ko pa yung sarili ko. Pero okay lang dahil marami naman akong nagawa at mas marami yung portion ng pagkain na maibibigay ko sa mga bata. Tignan nyo naman yung fried chicken ko at sobrang lalaki, 'di ba? Siguradong matutuwa yung mga bata nito pagbukas nila ng pagkain. 29 nga pala sila Prince sa classroom nila pero 35 yung ginawa ko dahil pati yung mga bata dito sa kapitbahay ay bibigyan ko na din. Hindi po pala sunog yung fried chicken sa video ha. Huwag nyo pong i-judge. Toasted lang po yan. Charot. Malapit na nga pala akong matapos mag-portion nitong mga pagkain. At saktong-sakto nga sa oras dahil 10 minutes na lang ay recess na nila sa school. Nauuso nga pala yung mga ganitong pakain sa school pag birthday ng mga bata. Kaya nga ngayong birthday ni Prince ay ito rin talaga yung request niya, yung maghanda siya sa school. Kasi ganun din yung ginagawa ng mga classmates niya pag birthday nila. After nga pala naming mag-pack ay pumunta na kami agad dito sa school nila Prince. At tignan nyo naman at pagdating pa lang namin ay nagtakbuhan na sila papasok sa room. Inaantay pala talaga nila yung handa ni Prince.
Ayun nga, nakakatuwa dahil kinantahan pa nila si Prince ng happy birthday. Pagkatapos ay sinimulan na naming mabigay nitong pagkain ng mga bata. Nakakatuwa nga dahil excited talaga silang makuha yung pagkain nila. At tignan nyo naman itong si King habang namimigay pala kami ng pagkain ay dumudukot dito sa cake. Alam nyo bang first time lang palang mag-birthday ni Prince dito sa school? Dati kasi nung kinder hanggang grade 2 siya ay laging bakasyon yung kanyang birthday. Kaya naman ngayong 8th birthday niya ay hindi niya talaga pinalagpas na hindi magpakain sa room nila. Tuwang-tuwa nga pala yung mga bata dyan dahil ang lalaki daw nung chicken. At mas masarap pa daw sa Jollibee yung luto kong spaghetti. Naks naman talaga tong mga batang to, marunong ang mambola. Nakakatuwa nga din palang magpamerienda ng mga bata sa school dahil siguradong maaalala nila to hanggang pagtanda nila. Ako kasi naaalala ko pa hanggang ngayon yung mga kinakain ko dati kapag may feeding program sa school. Tuwing Friday kasi dati sa school namin ay may nakatokang magulang na magpapa-feeding sa mga bata. At ang laging ang pa-feeding sa amin nun kung hindi champurado ay sopas o lugaw. O tignan nyo, naalala ko pa, kaya nakakatuwang maging memories ito ng mga bata hanggang pagtanda nila. Nag-portion na nga din pala ako nitong mga cake at pinamigay na namin sa mga bata. At para sa drinks naman nila ay itong Zesto Apple. At syempre, nag-iwan din ako para kay ma'am. So hanggang dito na lang pala muna ulit guys. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!